kapulisan sa Arevalo PNP ang tugtog sa ilang masarangan lamang madakpan ang nagpatay kay Iloilo Provincial Fire Marshal Casiano del Castillo sa nagligad ng Biyernes ng hapon. Sunod sa hepe sa Arevalo PNP nga si Senior Inspector Federico Silvestre, ilan na nakilala ng duha ka mga sospek na nagtira kay Del Castillo. May arat na sospek nga ginasundan subong, hindi kanaton malukit kundi gid ang exact malukit. Iya pag-istorya sa asawa sa napatay nga si Rosa Del Castillo, ginpahayag sini nga may nasugid sa iyang bana nga may pinainika kontra sa trabaho apang usabay sa kapulisan. Hindi pa nila madeterminar kung ano gid ang rason sa pagpatay sa biktima, tutup hindi pa nila madakpan ang gunman. Ginapatihan ng hired killers ang mga ini. Ginatighuan gisubong sa operative sa Arevalo PNP nga may baluan kung sa ginanamtangan sa mga suspect, masulo pa kay Senior Inspector Silvestre yari pa diri sa Iloilo. Sa nahibaluan nga pagkatapos gintiro si Del Castillo, langyo ang duha ka mga suspect sakay sa motorsiklo kang nag-agi sa Phase 1 sa Laday Subdivision sa Arevalo. Apang pagabot na sa area sang dulunan, wala na mahibaluan kung sa digay direksyon ang ilagin padulungan. Ginapasalig man ni Silvestre nga ilagi di ng tanan para madakpan ang mga suspitsado. Fire Marshal patay matapos ginutang sang duwa ka mga armado nga lalaki. Ma-report si John Mark Guda, Patrol Sinilongo. Nagahamyang pa sa kalsada ang dugoon nga biktima sang maabdan sang news team sa main road sang Land Heights Subdivision Phase 2 sa Barangay Quezon, Arevalo, pasado alas 5 Biyernes ang hapon. Gintinguhaan pa sang kapulisan nga dalon sa ospital ang biktima nga ginkilala kay Colonel Casiano del Castillo, ang Iloilo Provincial Fire Marshal, apang ginbawyan gid ini sang kabuhi. Naglapta naman sa dalan ang mga empty shells ang ginapatihan 45 nga kalibre sang armas luthang. Sunod sa kapulisan nagalakad sa kalsada ang biktima agud magpauli sang hinalilang nga ginbanggaan sang duha ka mga suspetsado na nagasakay sa motorsiklo kag ginluthang ang biktima. Posible man niya ginkuha sa mga suspetsado ang service firearm ni Del Castillo. Nagahiligion naman ang mga anak ni Del Castillo sa nag-abot sila sa crime scene. Sunod sa ila kabulig nga si Mary Grace Narciso, may isa na kabulan sang may nanutaran sila nga duha ka mga lalaki nga nagamotorsiklo kag nagalimot-limot sa ila puloy-an. Kung kumano ka, hindi ka nga adlaw, kung may nagkakitiling ng motor, naday na pasalon, mulang balay, kung manong nakatanaw sa amon, kung ano kayo mamong saan kami ridya. Sunod naman sa anak ni Del Castillo, posible may kaangtanan sa ginauyatan nga posisyon sang iyaamay sa Bureau of Fire Protection ang motibo sang krimen. Ngayon saan na sila daan sa pesto? Tapos, tatay mo, hindi lang provincial fire marshal ni saya. Oo. Di ang kontraya, sinoda. Sinutiya, kaya hindi kasi turiyaga naman ha. Subong man ang asawa ni Del Castillo, gintuad sini nga may ideya siya sa posible utok sa pagluthang sa iyabana. Ang nangyara ko lang yan, pero hindi lang ko ano ko lang sa abogado. Atras! Pila sa dughan kag ulo tugas ang pagkaluthang ang nag-utas sa kabuhi sa 51 anyos na biktima. Padayon naman ang investigasyon sa kapulisan sa mga responsable sa krimen. Para sa TV Patrol, John Mark Guda, una sa balita. Pagpatay kay Casiano del Castillo ginapasuni nga posible may kaangtanan sa iya trabaho. May follow-up report si Joyce Navisillas, Patrol Sinilongo. Isa ka streamer ang ginpahamtang sa talatapan sa Bureau of Fire Protection. Diri na pagkit ang pagpakamalaot sa mga katrabaho ni Iloilo Provincial Fire Marshal Casiano del Castillo sa brutal nga pagpatay sa iya. Samtang padayon naman ang investigasyon sa Arevalo PNP. Nagapanguna nga anggulo sa kamatayan sang opisyal nga ginasundan sa mga otoridad ang mga may kahilabdanan sa trabaho ang motibo. Ini kasunod sa pagmitlang sa mga apelyido nga Iturriaga kag Himutea sang anak ni Del Castillo. Ang duha ang anay konektado sa Bureau of Fire Protection. So parang hambal ni misis niya nga may mga tao siya nga may mga kontra sa iyang trabaho. Pero wala pa gid naghatag sa amon kung sino ang pangalan. Ginapalo pa namon na subong. Sunod sa Station Commander sa Arevalo PNP, posible nga ipaidalo man sa investigasyon ng duha ka mga persona nga ginatumod sang anak ni Del Castillo. Kung may ara gid man, i-surveillance naton. Kung may witnesses kita, kag may prima facie case, maupod naton sila sa filing sang case. May ginauyatan na nga mga testigo ang kapulisan kag ilan na nga ginahanda ang pagpasakas ang kaso sa mga suspetsado. Nagapabili naman nga wala sang identity ang mga nagpatay sa fire marshal. Para sa TV Patrol, Joyce Navisillas, una sa balita. Isang apat ka mga armado nga persona sang naglilid na simana ang mga suspetsado sa pagpatay kay Del Castillo. Nagpasalig naman inisang bugos ng operasyon sang AFP sa pagresolba sa krimen. Ang witness ang nagtawag man sa akong opisina kagabi kang nagapangayos ang advice o kung ano man nga bulig, so ginhatagan ko man siya sa mga advices
kag para siya hindi man matamaan kung para siya man makaluwat kung may pagahimuon man nga malain nga tikang ang mastermind labi na gid ang ginsugo sang mastermind. Padayon naman sa karon ng monitoring sang AFP angot sang hulag sang Sparrow, mga makaduludang nga persona nga posible may kahilabtanan sa pagpatay kay Del Castillo kag bisan pa sang CBP NPA. Para sa TV Patrol, John Mark Buda, una sa balita. Casciano Del Castillo, dungan sa isa sini ka mga kontra, ang ianay superior nga si retired Chief Superintendent Edgar Himotea. Nagsugod ang istorya sa nagtuhawang impormasyon nga nadakpan sa iligal nga pagtap sang kuryente si Del Castillo. Negatibo ang report pero liwat nga nabuhi ang kaso sa tunghanan day Del Castillo kag Himotea. Ginpasakaan sang kaso administratibo ni Himotea si Del Castillo bangod sa pagpangharas sini sa mga empleyado. Sa kamatayon sang iyaman lang ihado, nagakasubo-subong si Edgar Himotea. Apisan nga isa siya sa ginalantaw posible sa likod sang pagpatay kay Del Castillo. Ginakundina ni Himotea ang hindi oras kag patraidor nga pagpatay sa iya ihado. Nagakasaklaw la ako, umid ako nga isa sa mga ginapatungdan nga involved sa kamatayon niya. Buti gina. Ako categorically deny sang involvement sa iya kamatayon. Gindala ni Edgar Himotea sa talatapan sa Bureau of Fire Protection Chief ang kaso, agud mausisa kuno sang husto. Kung ipapatay gid man kuno sinitani si Del Castillo, madugay na iniginhimo kag wala na nagusik pa sang tiyempo sa kaso. Nagapati si Edgar Himotea nga may atraso pa sa iban nga tawo si Del Castillo kag amo ang nagpapatay sa opisyal. Amo na ako no suspitso may mga organisasyon nga nasaklaw man sa ubran ni ihado. May mga opisyal nga gusto man madubla siya para mahugasan nila ang ilang sala. Kag may mga utangan man ini siya o kung may mga nalatakan man siya mga tao. Notoriously undesirable ang kaso nga ginpasakan ni Edgar Himotea bato kay Del Castillo ligad pa nga tuig. Upod kay cameraman Cirilo Rendoque. Charlene Balvis ang naga-rasada. Sa autopsy nga ginpatigayon sa lawas ni Provincial Fire Marshal Casciano Del Castillo nagapakita nga eksperyensyado ang mga nagpatay sa iya bangod sa mga patal nga igusini. Mark Sumbiro Nuneza, pasok. Hindi basta-basta ang nangamot sa kamatayon ni Iloilo Provincial Fire Marshal Casciano Del Castillo. Sa ginpatigayon nga autopsy, lunsay patal ang mga igo nga nangkon sang biktima. Rason naman kung nga on the spot ini nga nadulaan sa ginawa.